magsugod ito sa ato ang open forum. Mayong buntag, Brad. Sa unsa nga paagi mahimong sala ang vote buying? Sa unsa nga paagi makasala ta mahimong sala ang vote buying. So ari na siya sa katekises, sa atong katekism dunay gitawag nga tog 9 ways of being an accessory to another person's sin. So dunay siyam ka paagi nga mahilambigit ta sa ubang tao o sa sala. So ato sang i-discuss ning siyam unya atong i-relate sa vote buying. Dunay siyam ka mga paagi nga mahilambigit sa sala. Una, by counsel, pinagi sa pagtambag. Ikaduha, by command, pinagi sa sugo. Ikatulo, by consent, nay approval, ning uyon ta sa sala. Ikaupat, by provocation, sa ato pa pinagi sa pagpanghagit o gi-encourage na to ang uban sa pagbuhat sa ingon. Ika-lima, by praise, atong gidayig ang maong sala. Ika-unom, by concealment, pagtabon sa sala. Ika-pito, by partaking, mga partaking, ning appeal gyuta sa maong nga sala. Ika-walo, by silence, nagpakahilom lang ta sa maong sala. O katapusan, by defense, atong gidepinsaan ang sala. So, sa unsa nga paagi mahimong sala ang vote buying? Una, kung ikaw kintahay leader ka, imong gitambagan ang mga tao sakop sa imong pamilya, dawata og nay ihatag kay og di na nimo dawaton adto ra na maadtos leader. So, imong gitambagan hinuon ang imong isikataw og di mao. Kay dawata laman na ninyo kay ato man ang kwarta, di man na matawag nga kawat kay ato man ang buhis. Pero ang pangutana, kanang politiko nga nagamit sa maong kwarta nga ato man ka ng buhis, kinsay naghatag niya katungod nga ang buhis sa mga tao ipalit og boto? Kinsay naghatag og katungod? Wala, di ba? So, by counsel, by command, ibutan ta, ako kintay politiko, nanugo ko niyong mga leader, sige, palitan ninyo ng mga tawhana, ihatag nin, sugo, kasata. Ikatulo, by consent, nahibaw ta nga na sugo sa Ginoo, teaching sa simbahan nga no to vote buying and vote selling, pero imong gidawat. Wa nimo badlungan ng leader nga nanghatag dako kag bukad sa kamot pagdawat kay maadto ni ipalit og ginamos by consent na ning uyon ta bisag sayop sa siya. Sunod, by provocation. May provocation kanang gi-encourage hino nato o gitintal nato ang uban sa paghimog sa unsa nga paagi. Kagawad, imong gihagit ang politiko ba? Why padangog diha? Di ra babuagi ning bullpen, ug di nimo hatag. So kana palang daan nga ayaw kalimtirong eleksyon diha og naay ituno muagi hong bullpen. Kana siya provocation. By praise, sa man ang by praise or flattery. Mura bang hatag tag compliment or uploading sa sinful behavior. Murag nakadayig na hinuon ka sa politiko nga dako hinatagan. Kana go tihik man gud na maato tong pikas tarawa pikas niya giduble giapas ag presyo. Daog kana may sakto, bright ba? Bright. So imong gidayig ang kawatan nga politiko, sa kayo na. Kinasaan? Sunod, by concealment. May concealment na kay nadawat nga mga ebidensya nga pagpangawat pero wa ka mo barog. Imong gitago ang maong sa nga buhat. So wa nimo gipadayag nga maong o di ba ning dawat ka sa hilom nga paagi kana siya. By partaking hato pa kana lamang namaligya ka or ning dawat apil na by silence wa nagpakahilom ka. Gani dire sa atos Valencia si Father Darwin, iyang giawhag ang mga tao nga dawata laman ninyo pero barog mo. Nganong ipadawat man kay aron naay ebidensya nga naay na malit. Dili kay og mo dawat ka nga dili ka mo barog makasa man kag vote selling.
Kay imo man gibaligya imong boto, pero kung imo nang gidawat pero mubarog ka, di na makonsider nga kawat. Kay ang tuyo sa pagdawat aron siya naay ebidensya nga ikapakita nga nangawat ning kandidato. Unya kay by silence ning hilom man kapagdawat sa kwarta, wa na man ka mubarog, dako gyapon nang sa. Unsa katapusan by defense kining mga tawo nga modipinsa niini nga sayop. Basta gani makiglalis na ka sa simbahan, masuko na ka sa pare, mo question na ka sa teaching sa simbahan, nasuko na ka gidipinsaan hinuon nato ni mga nagbuhat og salaod, bugat na siya nga sala. Kung nakahimo taning mga butanga, angay nato ning hinulsulan og ikumpisal, ayaw sa gyud mo pangalawat kung dili pa mo makahinulsol og makakumpisal. Mao to itubag bro Leo, pangutana. Okay. Ang nakadawat dili lang sa mga lawat. Ang umpisal sa giunsa nato Brad pagsiguro nga kabubuton sa Ginoo ang paggamit sa natural family planning. Okay. Ang natural family planning lahi siya sa artificial way. Ang artificial contraception mao na mga pills, ayude, mga condom, withdrawal, mao na mga pagpugong ang tuyo ana pag-prevent sa kinabuhi. Pero ari ta klarohon na to nga kining pills day mga igsoon. Ang unag yung tuyo nganong gigama ang pills para ni sa mga bae nga nay hormonal imbalance kay para mabalik ang ilang hormones. Later na discover sa mga scientists, mga doktor nga pwede siyang gabiton sa contraceptive. Pero ang unang purpose niya para mabalik sa hormone ang bae mo bitaw ng mga naay PCOS tagaan og pills kay para manormal ang hormones mo na tuyo na. Pero kung ang pagtumar nimo og pills dili for medication kundi aron jud mag-prevent nga di manganak, mao na mahimong artificial contraceptive. Ang pangutana, nganong giunsa na to pag sure nga kining natural family planning kabubuton ni sa Ginoo? Unsa may example sa natural family planning? Mao na mga calendar method o kanang na pinaka-effective 100% kining Billings ovulation method. Unsa man ang magtiayon ngani kay ang family planning dili kay ang asawa ray magplano. Kinahanglan ang magtiayon. Bana og asawa dili kay ang bana ra o asawa ra. Ang natural family planning responsible parenthood ni siya, responsable sila, bantayan sa magtiayon kanus a fertile, kanus a dili. Giunsa na to pagsiguro nga kabubuton ni sa Ginoo? Simple ra kayo. Kinsa may nagbuot, di ba, sa usa ka buwan naay mga adlaw nga fertile ang bae, napoy mga adlaw nga dili fertile. Kanang fertile o pagkadili fertile, balaod na sa kinaiyahan. Natural law na. Balaod na sa kinaiyahan. Kinsa may naggama anang balaura? Di ba ang Ginoo? Kay kung kabubuton pa sa Ginoo nga manganak kanunay ang bae, kara adlaw unta fertile ang bae, wa untay adlaw nga dili fertile. Nganong giingana man ang design sa Ginoo. So mao na nga ana nimo maila nga ang Ginoo di ay gamit ang intellect o sa labutan sa magtiayon, magplano sila nga dili sa ta manganak karon kay apiki pa, dili pa kaya, dili sa pagkakaron. Mao na nga mito na to ang artificial way. Unya ang Billings ovulation method, pwede po kaani makapili kung unsay imong gustong isunod nga anak, laki ba or bae, sa natural nga paagi. Natay training anak gani, natay kauban sa office nga bago pang ning graduate ana nga pwede adto nato i-refer ang kadtong mga magtiayon nga gustong mohimo ning Billings ovulation method. Pero kini siya dili gyud ni siya pwede kung ang asawa ra. Dapat i-edukar og apel ang bana kay ang paggama og bata dili asawa ray gagama, apel bana. Mao na nga muna usa sa mga rason nganong lamoy na lang mag-pills ning mga asawa kay irresponsable ang bana, halala man tak-ang di maghuna-huna og mabuntis ra ba di ra ba jud mohatag og konsumo, mas unahon patong sunoy nga way buot na bata no naay buot wa atiman na. So mo to no nga mailhan nato nga kabubuton ni sa Ginoo kay pagbuot na sa Ginoo nga dunay mga adlaw nga ang bae fertile, do na poy mga adlaw nga ang bae infertile. Mo to bag.
Okay, dugang pangutana, Brad, kining mga magtiayon nga naggamit og natural family planning apan walay planong mga anak kay dili gusto og responsibilidad. Nakasala ba ni sila? Ang tubag, yes. Nakasala. Nganong nakasala? Bisan di ay ang natural family planning, mamahimo siyang sinful kung sinayupon nato paggamit. Ato na iklarohon ha. Arita sa Catechism of the Catholic Church 1652. Ang headings ani, the openness to fertility. Sa ato pa, ang mga magtiayon nga magpakasal must be open to life. Nakabantay ba mo sa kasal, ikaupat nga pangutana, ikalima ba ng pangutana sa pare, sa rito sa kasal? Unsay saad niya, saad. Andam ba ninyong dawaton ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Unsay gipang tubag? Oo, Padre. Unsa ka lamoy og pills? Dakog oo ra mo nay way TL. So mao na no, dako gyud na siya nga sala kay nganuman ning saad ka panahon sa kasal, saksi ang pare atubangan sa Ginoo nga andam ta must be open to life. So kanay diyang mga magtiayon nga pakasal, pananglit bingon ta nga pakasal ta. Pero sabot ta ha, kasal lang ta aron mag-ipon ta aron makahimo na ta ng mga butanga nga dili sala, pero di ta manganak ha. Ang atong balaod, double income, no child policy. Kana nga kasal invalid. Invalid na nga kasal. Ngano man kay kinahanglan gyud nga kana si ang kaminyoon mo bitaw na nay interview sa pare. Kung ako'y pare aho to nang sukit-sukiton og taman-taman, nakasabot ba sila unsa ning kaminyoon? Kay daghan laman ana nga nagpakasal na di gustong manganak. So, karon ang natural family planning mamahimo siyang sinful kung ibutanta naa naman ko'y anak. For example, kinsa man tong pwede ra magamit sa natural di sa i-postpone sa pagpanganak. For example, naa kay asawa nga masakiton. Unya og imo nang paangkan og kanunay, basin unyag matigok na napay mga bata at manunon. So common sense, kitagaan tag intellect sa Ginoo pag-decide sa mga sitwasyon kung angay bag dili, common sense ra na. For example, og mga anak patag na po, murag apiki na gyud sa atong income. Di na jud makaya, wa na ganita kahatag og atensyon aning uban nga usamot na kahag-ato ning dugangan. So injustice ni siya nga di na to mahatagan og patas nga paghigugma atong mga anak, di sa ta mga anak magamit ta sa natural family planning, valid ron. Pero kung makakaya unta kapag buhi, pero di lang gyud kaganahan magdugang og panganak kay di na kakasuroy-suroy ning likay ka sa responsibilidad nganong nagminyo man ka nga ang kaminyoon dili man ay usa ka pribilehiyo sa paglingaw-lingaw, usa man ni ka sufferings. Sa mga niya dinhi karon sa mga gustong maminyo, ang kaminyoon dili na kalipay. Ning enter ka og usa ka bugat nga responsibilidad diin nahimutang co-creator sa ato pa ning sama ta sa Ginoo nga ning sa tawag anang ning cooperate ta sa plano sa Ginoo nga magbaton og kinabuhi, makabaton og laing kinabuhi og kining mga bata ato ning agakon paingon sa Ginoo. Mao nay purpose kana siya nga tahas bugat na. Bugat na. Unya ang imo rang rason maminyo ra ko kay minyuan ho kay maestra aho laman nga kanang naay kanang abag-abagan og pananggot ja mag-drive ra man kog habal-habal. So sa imo ra mang rason sa pagpaminyo aron ma-secure ang imong kinabuhi, di na maoy purpose sa kaminyoon. Mong naminyo laman mog afam kay aron mabayaran ang inyong mga utang wa jud na mamao. Kaya may tabo ana atimanon laman ito nagtaman kay kaning kuan pa man kanang mahimuslan pa pero mabayaran na mga utang, matransfer na mga property di na nato ni pakanon hago tigatimag tiguwang aron mamatay na ni. So wa jud na mamao. So mao to itubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana. Kaning pangutana dili lang ni sa nangutana. Ato ni tanan aron sa masayod.
Okay, dugang pangutana Brad, mayong morning. Sakto ba ang gibuhat ni Father Darwin nga nag-apil-apil siya sa politika? Dili ba bawal man ang mga pari mo apil sa politika? Posible wala kadawat og uwan-uwan na suko ni. O arit ha. Sakto ba ang gibuhat ni Father Darwin nga nag-apil-apil siya sa politika? Mo unang pangutana, duha man goto pangutana. Ikaduhang pangutana, dili ba gibawalan ang mga pari nga moapil sa politika? Ato ni i-clarify. Si Father Darwin iyan ang giklaro nga wa siya mag-apil-apil. Mi-apil gyud. Kanang apil-apil, mura ra nagduwa-duwa. Mura ra nag-track-track. Pusil-pusil ning apil. Nganong ning apil siya ning tingog siya bahin sa politika kay kini di ang pagtingog part na siya sa social teaching sa simbahan. Kanang gibuhat ni Father Darwin, ni Bishop Abet, ni Father Jingboy Sako ug sa ubang mga pari nga isog kayong ning tingog, nagsunod lang sila sa teaching sa simbahan. Paminawa ninyo, amo ditso lang ko daghan man ning dokumento, ari lang ko sa kining ari lang ta sa kanang encyclical letter ni Saint Pope John Paul II atong 1991, Centesimus Annus. The Church values the democratic system inasmuch as it ensures the participation of citizens, but she cannot renounce her duty to make moral judgment also in matters relating to politics. So usade sa mga trabaho sa simbahan nga mangilabot siya sa mga bisan sa politika kung makita sa simbahan nga ang kaayuhan sa katawhan na butang sa peligro tungod sa vote buying, vote selling, injustices o usapang matang sa korupsyon. Part na siya sa social teaching sa simbahan. Apil siya sa sugo ni Kristo. Ang pare nga di motingog panahon sa eleksyon kay ning takom ang baba, wa na mosunod ni Kristo. Maningog tang tanan, sakto bang gibuhat ni Padre? Kinasaktuhan. Karon ay kaduhang pangutana, kanang dili ba gibawalan man ang mga pare nga moapil sa politika? Ato ning klarohon, ang gibawal sa canon law, bawal ang mga pare mo lansad. Kung ang pare mo lansad pagka-mayor, pagkakagawad, bawal na. Supak na sa balaod sa canon law, pero wa maapil sa balaod nga bawal ang pare mo tingog kung naay anomalya ang gobyerno. So, naklaro? So, mo titubag sa pangutana, Bro Leo. Okay. Nadungog na ninyo ha, insakto si Father Darwin. Unya, ang resulta, naaba mo'y kaso nga nayawaan tungod sa politika? Naghuwat pag naay mayawaan, usa pa mo tuo. Bitaw, actually, wala ko ka-encounter o kaso directly nga ang cause sa iyang demonic possession politika. Pero, nana ko'y mga duha tulo nga kini siya, nga niya ako ning video ra ba ni? Dili na ko i-mention ang name. Giprocess ni siya dire na ulian na unta. Pero nabalikan, giatake pagbalik kay ning lansad siya pagkakagawad sa baryo ng hatag. So, unya matod niya, ako naman ang gikumpisal Brad, ngano wa pa man mo uli Kaya abi ninyo kining mayawaan di ay basta mag-relapse mo balik siya sa dautan nga kinabuhi. Inig atake sa yawa na lisod na kay napalayason ng yawa. Musamot ka kusgan basta mag-relapse. Mao na nga once nga gi-process na ta, usa sa mga sign gyud nga di na ta balik kag yawa kung naay conversion kabaguhan. Ay tabo ning apel politika, okay ra untag ning apel pag politika ug wa manghatag na malit mo pagboto. Unya karon nga eleksyon, iyan ako na tong gikumpisal. Mo tong galibog kog gikumpisal naman ka ha, pero ngano wa pa man ay mauli Ara tong gibaliwa. Na karon na nga eleksyon, ning chat nako nga giharas na pud og balik. Kay gihimo kuno siyang leader, siya nang hatag distribute og kwarta kay gisaaran kuno siya sa usa ka politiko nga kun ikaw may makadaan na nga baryo na ay funding nga pila to ka milyon ihatag sa inyong baryo. Vote buying ba na apil ng promise
or anything of value, bisan gani ng mga sabon usa pa ng mga pulsiras nga ipanghatag sa politiko, makonsider nga vote buying kay naa nay value. Mao na nga tabo, diha ko naka-realize nga bantog ra kay wa siya mauli bisag ning kumpisal na siya kay ang iyang pagkumpisal ritualistic, why pagtangag paghinulsol. Kay kung tinuod siyang gahinulsol sa iyang pagpanghatag sa una, wa na unta siya mo participate sa kalihukan sa politika karon kay iya naman tong gibiyaan. Kay ang paghinulsol di ay pagbiya og pagtalikod sa sala. Karon ang pangutana, kumusta man ning kasuha karon? Ongoing na pod. Balik na pod tas uno ane. Mao na nga naay mga duha o tulo nga sukad ning sod sa sukad nga nag-apil-apil ni mga kalihukan sa politika samtang gi-process dire harason jud sila taman-taman sa yawa. Gani duha na nakaposes nga mibulgar nga nasuko sila ni Padre Darwin kay ngano kunong nagtingog apel kuno anang vote buying nga kanang vote buying ila man na. So mga yawa ning istorya na. So walay direkta nga sa pangutana naabay kaso na mo dire nga nahandol nga ang cause gyud sa iyang demonic possession tungod sa politika wala, pero naay mga nayawaan nga wa mauli tungod sa politika. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat. Padayot pangutana, Brad, clarification lang. Unsa man gayoy saktong kolor nga kandila nga gamiton para sa exam, para pagpaswerte o kanang natay gidumtan? Seryoso mo ron pangutana ha? Dili ron joke. Bitaw. Abi ninyo kanang mga kolor-kolor nga kandila patuo-tuo na gani kadaghanan na maka-experience ng mga tindahan. Why green dye? Why puwa dye? Para asa man ang puwa kandila para kuno sa love life. Unsa ang green kuno para sa negosyo. Unsa motek og exam kanang puti kay enlightenment. Kanang tanan nga mga kandila nga gitagaan atog color mahimo ng superstitious. Ngano man nga unsa man ning klasiha sa Ginoo nga ang iyang pagampo iagad man sa color sa kandila. Ang Ginoo modungog sa atong pagampo ibase sa atong hugot nga pagtuo o paghinulsol pagpaubos sa atong kaugalingon. Mao nay basihan sa Ginoo. Iasa man ang color green, iasa man ang color puwa kun ang atong kasing-kasing layo sa Ginoo. Di gyud ta dunggon ana. Klaro kayo na Isaiah 51 59:1 hangtod sa 2. Ang atong mga sala maoy nakaingon nga dili makadungog ang Ginoo sa atong mga pagampo. Wa jud mo ingon ang Biblia tungod kay kanang imong kandila nga di mao ang kolor wa kadungga. Mao na nga adyaw mo pagama og mga pagtulunan nga di mao. Palihog lang kay kana siya doorway na siya sa evil spirit. Kay bisag unsa nga superstitious matud pa ni late Pope Francis. Sige giingon ni Pope Francis nga ang usa ka tawo nga superstitious is unconsciously dialoguing the demon. So ang usa ka tawong tuo-tuohon day wa siya kaibaw nga ang iyang gika-dialogue ang yawa na. Gi-invite na niya ang yawa sa iyang kaugalingon. Mao toy tubag sa pangutana. Okay, tinuod na dili kandila. Ang kandila simbolo sa kahayag o ang simbolo sa kahayag si Kristo. Juan 8:12, I am the light of the world. So dugang pangutana, Brad, nang hangyo siya. Brad, guston ta mi nga si Father Darwin mo'y mangunay og handol sa among kaso. Pwede ba nga dili na mi moagi ninyo? Nagtuo magud mi, Brad, nga si Father Darwin ragyod ang makatabang og makaayo namo. Sana all si Father Darwin na ang Ginoo. Nagtuo manggod mi, Brad, nga si Father Darwin ragyoy makaayo namo. Di man ang statement? Si Father Darwin rakunoy makaayo. So si Father Darwin bay tag-iya sa simbahan. Ato ning klarohon nga kining atong office, Diocese of Tagbilaran, Office of Exorcism, kini siya gipanag ang gahandol ani ang diocese. Dili ni personal nga ministry ni Father Darwin. Ug dunay mga guideline nga gisunod nga aprobado sa diocese.
Mao na nga usa sa mga balaod nga mo undergo catechism, dunay mga deliverance minister nga mo handle sa cases tabang ni Father Darwin. Kay kun ang imong pangandoy si Father Darwin radyoy mangunay og ampo, di gyud ka ma-process. Kayuhan man kaha ang inyong gipangita. Mao na nga kami gagama mig mga guidelines nga aron ang inyong gipangandoy nga kaayuhan among mahatag sa simbahan. So, fanaticism na siya, fanatic na takaayo kung si Padre retong gituhan nga makatabang. Kayang mahitabo na, di na ka mo simba og di si Padre Darwin mo misa, di na magpa-blessing og di si Padre Darwin mo blessing, dili na ka ayaw ko inag di po ka mudog sa imong bana kasi Padre Darwin na po imong padugon. No, kay fanatic naman kayo. No, mo na ato nang iklaro nga si Father Darwin dili mo ang center of the universe. Gani kinadaghanang mga cases dire nga naulian tungod kay authentic ang ilang pagtuo, misalig lang sila sa proseso sa team, naakabaton sila kaayuhan without Father Darwin. Mao no nga kato nga pangutana, grabe gito, bugat-bugat to nga pangutana, mao nang bugat-bugat pod ang atong ihatag nga tubag. Nga kun imo nang buhaton, prangkahan talang gyud ang daan nga di jog ka maulian. Mao toy tubag. Okay, alang niadto nga pangutana, basta nagtuo siya nga si Father Darwin gyud ang nagayo. Ang Dios nagayo, gipaagi niya kang Father Darwin. Si Father Darwin nagkuha og team para motabang niya. Niya pa, kung ang gusto niya nga kamo gyud direct kang Father Darwin nga magpa-healing, magpa-handle, ang usa ka pasyente mo kabat og 30 minutes to 1 hour ang proseso. Nya 100 mo kabukaron. So dili mo ma-accommodate. So salig mo sa team og salig sab sa Dios. Dugang pangutana, Brad, unsaon pag-apil aron mahimong deliverance minister kay gusto kong makatabang? Nagkanindot pangutana. Actually, ang pagka-deliverance minister usa siya katawag. Wala ni siya mag-agad sa kadasig. Gani daghang mga deliverance minister nga ning abot dire bisag dili na nila kabubuton. Dili na wan nila panganduya. So kana palang daan nga nangandoy ka ana, dili na mayo nga sign. Kay curiosity ra na. Unya giunsa man pud nimo pagsiguro nga mahimo kang effective sa ministry gamit ang imong kadasig. No, kini siya usa gyud ni kakuti nga proseso. Ang pare mao na siya mangita, ang exorcist mangita siya kinsay iyang i-appeal sa team nga katong naagyoy kapasidad nga makahandle sa kaso, dili lang kay kamao mo basa sa pagampo kay ang deliverance dili man na pagampo ra, kinahanglan kamao kamo diagnose na kay at least man lang basic nga knowledge sa psychology, grounded sa catechism. Kay basen unya og maganoy ra pud sa mga occult nga practices kay dili ta grounded sa catechism, kutig gyud siya nga trabaho na pag yun ni mga updating kanunay daghang pag yun kayo ni mga proseso. Ang tubag ra gyud ana nga kung gusto tang makatabang sa ministry, then pagampo, iampo ang team, then pwede ra ka una kay knowledge karon pwede nimong ipaambit sa uban. Unya kung gitawag ka sa Ginoo anang dapita, huwata nga ang Ginoo maoy mo pili nimo. Huwata nga naazoy kahigayunan nga kanang di na jo kakabalibad ba nga mao na siya. Kay kaning among mga kauban dire kasagaran ani gi-appoint ni siya ni Padre, ang uban ani wa ni sila magdahom nga moabot sila dire. Bisan ako wala ko mag-expect nga moabot ko aning dapita. So mao na nga wala mi nang apply. Wala mi mangita nganuman ang Ginoo maoy mo pili nato. Parara Santo Papa nga ang Santo Papa way taong nangandoy mahimong Santo Papa. O kana palang pagpangandoy ana, so murag questionable na para namo kay kami na ami mga guidelines nga gisunod. Mo bitaw nga daghan na kayong nang-apply na mo na magusto unsaon pagsod. Kana palang daan nga first statement unsaon pagsod, paso na daan. Hindi na kakasod. So mo toy tubag sa pangutana. Okay.
medyo na ba ni Tagalog? Brad, pwede po ba yung hindi ako mismo nakatanggap ng sakramento o ng komunyon sa simbahan? Doon lang po ako sa school namin, nung elementary, nakakumpisal sa pare at nagkomunyon. Pero sa mismong araw na talaga sa simbahan, wala po, hindi ako naka-attend. Siguro ang pasabotan ni bro, nga kaning konfirma siguro ni o first com wala ginya madawat sa simbahan sa eskwelahan ra. Pwede ba kuno nga nadawat niya tong balido bang sakramento nga yang nadawat? Pwede po ba yung hindi ako mismo nakatanggap ng sakramento ng komunyon sa simbahan? So wala sa simbahan ka naka first communion. Siguro mo na pasabot ane. Ha? Doon sa eskwelahan, valid po 'yun. Ha? As long as yung pare yung first confession first, di ba? Mag first confession ka then makatanggap ka ng first communion afterwards, di ba? So kung pare, totoong pare Katoliko 'yan, valid po 'yun, ha? So, valid. Doon lang po ako sa school namin ng elementary na kumpisa. Oh, pwede yan. Mostly dito din. Sa ang first communion nila, first confession sa school. Yan. Yeah. Okay, pwede po yan. Basta kanang authentic na parish priest, Catholic priest. Okay, pwede. Okay, dugang pangutana. Pwede ba pamisahan or pangadian ang kalag sa patay sa laing sikta? Lain siya reliyon, Brad? Pwede ba siya pamisahan or pangadian? Pwede ka magampo para nila privately. Private. Dili nang palakaw ba? Imo masilingan, gipaapil nimo o kanang naay. Para bitaw na nay mamatay nga magpalakaw ta nga kanang kuan gyud kay makakos na siyag skandal sa mga dili magtotoo kay makaingon tong uban nga okay ra day og di ka Katoliko kay ampuan ra man kagihapon ni nagakuha inig nagamatay pwede ra man day ngana. So kung gakuan ka nga wa man jud ta kahibawog na impierno bataw og sa ato na butang kay uray ni pagkamatay atog nakahinulsol to nakasangpit og Ginoo nasangit og purgatorio pwede kang magpamisa para niya magampo og rosaryo para niya o chaplet sa Divine Mercy buhata na privately mao to bag. Okay, dugang pangutana Brad, sala ba og naay magpadala og oil nya ulay kwarta gipadala pag uli namo nya bayaran niya, okay ba kuno na siya nga sacramentals? Ang kuan lang anak kung pauli sa gasto kay gapatugon ra murag gi-consider na sa simbahan pero ayaw lang gyud na patunge. Imo man pong gipatungan kasi Father Darwin may ning blessing mao na nga nay patong 5. So kasa kag sa imuni na. No, okay ra gi-consider na siya basta kanang pauli sa gasto mo titubag. Okay, dugang pangutana Brad, na ako'y iyaan nga albularyo. Pagdayon niyang kamatay, misinggit siya nga dili siya mutuo Ginoo. Pangutana, maluwas pa ba ang kalag sa akong iyaan? So kung tinuod man gani na nga kanang gi-reject jud niya ang Ginoo sa takna sa iyang kamatayon, dako gyud ang puruhan nga dili siya maluwas, di siya maluwas. Mao na nga katong mga tawo nga dayag jud nga nagsalikway sa Ginoo, mo bitaw nang uban di misahan. Kay ngano mga misahan pa man dayag naman pero giingon diri sa 1 Juan 5:16 kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sa sala nga dili mo sangpot sa kamatayon kinahanglan magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga di ikamatay. Apan adunay sala nga mosangpot sa kamatayon ug dili na kinahanglan magampo kamo alang niini. So unsa man ning mga sala nga mosangpot sa kamatayon? Mortal sin. So ang usa ka tawo nga nasa state of mortal sin, kung dayag nga iya dong gi-reject ang Ginoo, kana apil na siya, immoral ang kinabuhi, supakiro sa simbahan, way pagtuo, nga namatay katapusang pong
nasuko ko sa Ginoo, why Ginoo, wa ko'y pagtuo sa Ginoo, kana siya useless na gyud nag-ato panang iampo. Ngano man kay hell is a choice. Ang impyerno di ay kita maoy mo pili, dili ang Ginoo nga ikaw hingas-hingas kag naong mao na nga impiernohonon ka, ikaw bro Leo aari ka langit ka, ikaw bro Johnny ay purgatorio sa kanaw, dili nga na ang Ginoo. Kay ang sentensya sa tao human sa kamatayon iagad na sa atong pagpili. Heaven and hell is a choice. So mo to nga kung gipili niya nga wa siya pagtos Ginoo unsa may giingon sa kanang Marcos 16:16 alang sa mga ang mga motoo magpabunyag maluwas, ang di motoo sa gingon ni Kristo ang dili motoo silutan. So mao na kana pa lang revelation man sa Ginoo naman sa Biblia, kung atong basihan ang Biblia dako ang posibilidad nga di siya maluwas. Mao to ba? Okay, dugang pangutana, Brad, sala ba sa parents nga ang ilang mga anak nag-live-in wala makasal? Sala ba sa parent? Mamahimong sala sa ginikanan kung ang ginikanan mismo wa magpakabana ug wa gyud mo try pagdala sa iyang anak giha sa kamatuoran nga kinahanglang kaslon. Pero kung gibuhat na nimo ang tanan apan sila wala magtagad, dili na ka makasa. Sila na mo'y nakasa. Okay. Dugang pangutana, Brad, midawat ko og money sa politiko. Dili na ko magsaba pila. Dako ba akong sala? Kung wa ka kahibaw, butanta tuakas bukid ba? Wa jud ka ma-educate og sa baday na. Wa jud ka kay kanang ang imo pong ginikanan kitay dili pod practicing Catholic, wa jud matudloy sa saktong pagtulunan. Karon pa ka nakahibaw nga sa day nang murawat, so og naman gani kay sa gamay ra day jud matawag nga mortal. Pwede venial. Pero kung kana pong imong pagka bisag nahibaw unta ka nga sa na, pero nadyo kay kasing-kasing atong una nga mo justify kang di lagi ni sa kay haya-haya maning leader leader mabulahan ani og di dawaton. So makasa gyud ta ana kay ngano man ang atong pagka ignorante tinuyuan naman. Kay katon ta pag-ingon nga nganong sa man nag-search unta ta. Unsa day baruganan sa simbahan naning kamot nga makasabot ba nganong nakaingon man nga gisugo man nga bawal ta mo dawat, unsa day mga epekto nagpakisayod ta ana. So di unta ta makasabot unta ta ana nga sitwasyon, pero wa lagi ta magpakisayod kay nabutaan ta sa atong panahona nga dawat ta kwarta, posible gyud tang makasa ana. Pero og mohukom mortal ba na or dili, di man ko Ginoo, ang Ginoo ray mo makabasa sa kasing-kasing sa tao base sa imong knowledge. Pero aron wala wala kay tulubagon, wala nay kanang doubtful sa imong conscience, mamortal man na o venial sin, ikumpisal na, hinulsuli, o isaad, nga di na kamudawat sunod eleksyon. Mao to'y tubag. Okay, dagang salamat. Dugang pangutana, Brad, kanang nag-live-in, nya namatay ang lalaki nga way kasal, unsa may resulta? Nag-live-in ko na bro, namatay niya, way kasal. Unsay resulta? Papo Francis pa, who am I to judge you? No, ang kuan yun ana, ang resulta, pwede nang magminyo tong nabiyuda. Wato na unang resulta. Pero kung ang pangutana nga resulta, unsay kahimtang sa kalag sa namatay. Kung namatay to siya, ngaway paghinulsol, tuan na ron sa impierno. Pero kung sa takna sa iyang kamatayon nakadawat siya sakramento,
nahilog siya na kumpisal, or at least man lang natagaan siya sa Ginoo, grace of true repentance, nakahinulsol siya sa tanan niyang mga sa wa pa siya kabugtoi og ginhawa, posible og masangit sa purgatorio, maluwas ra gud nagyapon kay ang tanang purgatorio malangit mana. So maora nay katubag ana ang kahimtang sa kalag, kung namatay siya nga way paghinulsol imperno, kung nakahinulsol pa purgatorio og langit. Mao tay tubag. Okay, ang babae, Brad, na ay live-in, unya may kumpisal, pwede na ba siya makakalawat? Dili, kung dili niya biyaan ang iyang live-in. Mao jud na ikuan ana, mubiya siya sa iyang ka-live-in. Mao jud ang solusyon jud ana. Kung dili wa pa mo'y planong magpakasal, ayaw sa mo pag-ipon. Ana ra mag-ipon og makasal na. Unya karon naay option pastoral nga approach ang simbahan, labi na sa panahon ni Pope Francis nga bisan dili ni Pope Francis, panahon pa ni mao na ikuan sa mga canon lawyer nga kinahanglan po ni naay dispensation sa pare, pwede ka makakalawat basta mag kinabuhi mo as brothers and sisters. Brother and sister. Murara mo igsuon ba, pero di mo mag-usag kwarto. So posible nga magbahay kag atbang, ang imo lang tuyo ana, ang inyo rang mga anak maoy inyong giatiman. Pero kamo dili na mo magtiayon. Kung dili, wala mo'y planong makighilawas. Ang inyo nga igsuon rata, sama rata nga managsuon. Nga ang ato lang yung tumong og tuyo ani nga nganong wa ta magbuwag totally, kay nakinahanglan ang mga bata sa ato nga kanang kahimtang. So mao ra gyud na kay kini siya mao ni option ihatag natong di makasal. Kay naman di man jud makasal kay puro naay kabilinggan, kay valid ang mga previous nga marriages, mao na nga kana pwede na siya. Pero kung makasal unta pero di lang jud magpakasal kay way baboy, pagbuwag sa mo. Nga naman kay aron di makasa, kay as long as may pwede ba Brad nga kanang di man pud may ning kumpisal ko karon ba di ba day pwede nga mukalawat ko inigmisa nga di man may maghilawas rong adlaw, di man may maghilawas rong buwana. Sa ato pa wa jud kay paghinulsol, kay gaplano man kang karong buwana raway pakighilawas, sa sunod buwan tak-ang na pod. No, di pwede. Mao na no nga mo to itubag, dili pwede mo kalawat. Mo to itubag. Okay, kini nga pangutana nindot ni Brad, unsa man di ay ang mga adlaw sa iglilihi? Sa Pilipinas do na tay tulo ka piyesta iglilihi. Sa una ning abot og 12 daghan to sa una, pero karon gikunhuran sa simbahan ang Bishop Conference BCP kay aron lagi wa nay katarungan ang mga Pinoy nga kanang di makatambong. Unsa man ni number 1 December 8 Immaculada Conception, ikaduha December 25 Nativity of Jesus Christmas, ikatulo January 1 kung sa man Solemnity of Mary, the Mother of God. Dili na New Year ha, kay kanang New Year celebration na Chinese na taon nga termino. O bagong tuig hinon kay bag-o man jud ng tuig na to ang January, pero ang celebration sa simbahan ana Solemnidad ni Santa Maria nga inahan sa Dios. Tulo ka mga solemnidad, pesta iglilihi. Unsa kung dili ta makasimba ni mga adlaw nga way bugat nga rason, makasatag mortal sin. Mao to tubag. Okay, tulo ra, tulo. Ayok sobre. Dugang pangutana, Brad. Sugo man sa Ginoo, Brad, naamang yun sa napulo ka sugo ang dili magpatayog tao. Pangutana, exempted ba ang mga pulis sa ani nga sugo? Ang intentional killing wa gyud na gisugo sa simbahan. So katong mga nasa balaod nga ang ilarang yung ang trabaho is ibutang ta nay mga unjust aggressor nga wa nay laing option. Gani ang teaching sa moral theology, kung mahimo di jud patyon.
kay aron lagi matagaan og chance ang usa ka makasasala. Pero kung wala na gyoy kay gayunan nga murag wala kay laing naipit na nun ang pulis, naipit ang seguridad, iputan ng hostage na, wala na laing opsyon nga nahunahunaan, bughaon na lang yun na. So kana siya, gialaw na siya. So pero wala magpasabot nga kay pulis ka, pataka na lang kag pamatay bisan og way klarong proseso. No, mao nay tubag. Sa ang pangutana mura man gog general ra kayo kung okay ra ba sa usa ka pulis nga makapatay, dili gyud na okay kung intentional ang iyang pagpatay nga way rason. Pero gani ang simbahan kining gi-allow kana gi-consider ang kanang gitawag nato og self defense. No, butang ta naining atake nimo, wa na kay laing choice, nakalitan ka, mao to imong nabuhat unsa wa nimo tuyo napatay. So dili gyud na makonsider nga sala kay ning depensa man ta sa atong kinabuhi. Labi na gyud kung ang amahan ning depensa siya sa kinabuhi sa iyang pamilya, ato man ang obligasyon isip amahan, pwede na siya. Pero kanang intentional killing, mao jud nay wa tay gahom pagpatay sa tinuyo nga pagpatay sa usa ka tawo. Mo titubag. Okay, pangutana, Tagalog version. Nasaan ang kaluluwa ng tao habang siya ay buhay pa? Nasaan ang kaluluwa ng tao habang siya ay buhay pa? Murag tinuod lagi ron mo tana. Di lagi ron joke. Bitaw, saa ang kag sa tao nga buhi patana sa atong lawas. Mao gani nga nganong usam ang kalag, mao ni animating principle, mao ni naghatag og kinabuhi nato. Mao ganing gitawag na siya kamatayon kanang physical death. Ngano na gitawag og physical death kay ang mao ni ang hingpit nga panagbulag sa lawas og kalag. So matud pa sa mga theologian, sa mga santos nga kini kunong tanang bahin sa atong lawas na diha nakatapot ang kalag. Mao din nga tungod kay mo bitong sakit ang kamatayon, nakabantay mo hapit na mamatay ngano magtinga na ngano maglisod na makita nimo nga in pain gyud labi nagway grasya nga wa layo sa Ginoo, makita gyud mo nga magsuffer sa kamatayon kay dili lalim nang ang kalag, hingpit siya nga malangkat sa hingpit nga pagkahiusa sa lawas. So aso nga nata buhi ta na ang atong kalag kuyog nato. Pag mamatay na ta, mao nang depende na nimo ug imong ganahan ug asa ka mo adto. Pero karon sa buhi pa ang tao, naa nato kuyog ang atong kalag. Mao na ang tubag. Okay, dugang pangutana, Brad, sala baning dili makasimbag Domingo kay ang akong anak manggod, Brad, naas barko nagtrabaho. Wala may simbahan sa barko. So, kung nakay ang imong tuyo gyud o kanang mga na OFW o mga seaman nga unsaon man po na pagsimba kay kinsa may mumisa nga silay po'y magmisa dito di man na valid. So naadyo nay balido nga rason nganong dili makasimba. Gani ang taga-bukid. Ibutanta, naay balaod ang simbahan nga kadtong mga tua sa bukid napo ka kilometro ang minimum napo ka kilometro padong sa sentro. Pwede ra sila makasimba once a month. Nas bukid unsa nakatuntuas barko. So pwede gyud na ma-dispense yun na siya, okay ra gyud na siya kaya mo may misa dito. Pero wa po na magpasabot nga dili siya magkinabuhi nga Kristiyanos dito. Ingani ang hagit. Naa gani ka sa usa ka lugar sa siman ka, dad-a si Kristo sa imong trabaho. Kay aron ang imong pagkasiman, dili lang siya panginabuhi kundi usa siya ka misyon. Gani isa sa mga protestante nga sikat si Tim Staples, usa ni ka theologian,
kuan ni siya dili system staple ba to Peter Crip ba to nakalimot ko asa nilang duha dili ni sila Katoliko pero ang nakakabig nila siman siman man ni siya unya ang iyang kauban nga siman gisupak-supak niya ang pagtuluan sa Katoliko na edukar dito si IPD kay ngano man tong maayo man manubag dito siya naka-appreciate sa pagtuong Katoliko. So imagine na ang nakakabig nila dili banggitang theologian usay ang kasiman. So mao na nga kita kung dadoon na to ang atong pagtuo ipakita na to tong pagtuo sa atong workplace ipakita to nga buhi ang Ginoo mamahimo na siyang misyon. Mao na nga dili tungod kay di ka kasimba anang mga dapita anang mga adlaw wa na lang putay buhaton agi og pagpadayag sa atong pagtuo. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat sa tubag. Dugang pangutana, Brad, ang tunglo sa ginikanan ngadto sa iyang anak maka-apekto ba gyud kini sa anak? Mag-suffer ba gyud ang anak tungod sa tunglo? Curse, tunglo. Daghan tag kasinatian diri nga gumikan sa pagkahimalikas sa ginikanan kanang yawa kang bata ka kanang bisag kun sa tunglo naman na ha unda samot pag kanang imong i-curse ginay mo di ka magmalampuson sa imong pagkaminyoon kay magtuman ka dako kay na og epekto niya nganuman kita ang ginikanan kitay na ay pinakadakong otoridad sa atong sakop sa pamilya unsay ipumong nimo dunggo na siyawa mahitabo na nga sa imong anak mao na nga naay curse nga mahitabo kung himalikas ka daghang kay mi kasinatian ni Brad Sherwin grabe ang natinga nganong dugay kay mukagiw kiniyawa dugay maulian gumikan pagpangutan ng Brad Sherwin kinsay himalikas sod sa pamilya ang amahan nga mo'y haligi sa pamilya grabe kay himalikas mao nga grabe ang epekto niya na nga to siyang anak please ayaw mo panunglo sa inyong mga anak grabe ang epekto niya na okay ato nang ipanag-ing sa Biblia sa Efeso 6 kapitulo 1 kapitulo 6 bersikulo 1 paingon sa 4. Mga anak, sanglit nga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini tahura ang imong amahan og inahan og kini ang saad aron ka mabulahan og mataas ang imong kinabuhi. Mga ginikanan nadagyapon tay angay buhaton. Ayaw ninyo pasok-a ang inyong mga anak. So vice versa no. Ang anak mutahod nato, kita pod di pod nato sila pasok-on. Okay. Dugang pangutana, Brad, unsaon man namo nako pagkahibalo kung naa ko'y gift of healing kada bang iya gyud gikan sa Ginoo? Unsaon pag-ila nga ang maong gift is gift of healing gikan sa Ginoo. First, kinahanglan wala kay history sa occult. Wa kay history dili ka kaliwat og albularyo, dili ka tigadto og albularyo, unya wala ka sa estado sa sala. Kay ang mahitabo na naka sa sinful lifestyle, peligro na siya, questionable na siya nga healing. So gani si Saint Teresa of Avila sa iyang interior castle o kanayang libro nga Way to Perfection na Doctor of the Church man matod ni Saint Teresa of Avila nga kanang mga gift of healing, gift of vision, prophecy, etc. kanang mga gift of tongue gitawag man ang mga extraordinary graces. Kana di ay siya nga mga gasa kasagaran na madawat sa tao kung naa ka sa level of perfection, unitive level. So mao na nga kay kanang mga gasaha, gratia gratis data, grace, grasya na siya nga gihatag sa Ginoo para sa kaayuhan sa uban. Mao na nga ihatag na sa Ginoo sa mga tao nga santos na kay aron dili ma-abuse ang gasa. Kay kung ihatag ni sa Ginoo nga gasa sa usa ka tawo nga wala pa sa level of perfection, dakog posibilidad nga ma-abuse niya ang gasa ug imbes kay makatabang makadaot na hinuon niya o sa tawo nga iyang gitabangan. So mao to nga mailhan na to na nga iya na sa Ginoo
kung kana siya wala na nimo gipangayo, unya bunga na siya sa imong lawom nga pagampo kay naa na ka sa level of perfection. Iya na sa Ginoo. Pero kay pagkatao nimo nga giingnan ka nga init kunog pad kuno mao ni nga healer ka kay init imong pad gihimadla na kadaan nga naa kay gift o di ba kanang mga open ang third eye naingon nga mananambaw ka naa kay gasa na occult na siya dili na siya safe. Mao na no nga sayon ra kami mailhana nga kana nga gift of healing gikan siya sa Ginoo or gikan sa yawa, mailhan na siya sa history. No, sa unsa na nga paagi nimong na-receive. Kay kung nadawat na sa paagi nga occult, gikan na sa yawa. Pero kung nadawat na nimo kay nana ka sa level of perfection, authentic na nga gift. Mao ito ba? Okay, daghang salamat. Dugang pangutana. Nangutana siya din ni Brad, unsaon man pag-deliverance. Unsaon pag-deliverance? So ang deliverance naa na tay giya, no? Kay mataas gyud taw ato ning giya. Naay giya, deliverance handbook nga itom, naay giya to sundala, i-follow lang ang giya pangayo dito, naay guide dito sa tindahan. Ug katong blue nga handbook, naay guide, i-follow lang na tanan. Para sa dugang kasayuran, kung asa mo nga minister unya ma-assign adto mo pangutana. Ha? Kaya rongan. Pero naay guide na siya, i-follow lang gyud nimo para sa tao ug para sa balay. Okay, so naay guide. Okay, dugang pangutana, Brad, kung nakasala ko og mortal sin, mapasaylo ba kung mangumpisal ko sa pare? Sa Isaias 1:18 ningingon ang Ginoo, umari kamo og maghusay kita kay bisan pag unsa ka pula ang inyong mga sala og bisan pa kini dagtong pula papution ko kini sama sa niebe. So ang tanang mga sala biag unsa pa ni kadaghan unsa kadagko kung ato ning hinulsulan pasayloon gyud tas Ginoo og ato ikumpisal. Ari pa gyud ta 1 Juan 1:9. Ari ta sa King James version kay nindot yun nga version protestante man nga Biblia o di na sila motog kumpisal pero usay na ani apan kun isugid nato ang atong mga sala siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ato, kung isugid na to, asa man to isugid? Ecclesiastes 5:6, isugid sa pare sa Dios. Kung isugid na to ato mga sala, unsay saad? Siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug mohinlo sa tanan natong mga kalapasan. So maunay maayong balita kay bisan ang atong mga sala dahil bisag unsa ni kadako, bisag unsa ni kadaghan, di ni makatupong sa dakong gugma ug kaluoy sa Ginoo. Maunay maayong balita. Ang gugma o kaluoy sa Ginoo way kinutuban. Maong di ta magtapo pagpangayo sa maong pasaylo pinagi sa sakramento. Ang problema lang kitay tapuan o supakiro bakaha mudawat sa sakramento. Mao na nga mirisi pod og di maluwas kay di man motoo. Mao to'y tubag. Okay, about siguro ni sa artificial nga birth control. Kung unsa ko na yung buhaton, Brad. Verification lang. Kini bang ligation? Pananglitan, di ba duwa man eh? Gipilo o permanent yun. So pananglitan, asa magid ani, Brad, ang insakto o unsa may among buhaton kung gilaygit na ang babae. Kana bang tangtangon ba or kato bang ibalik tong gipilo? Asa man kunoy sakto ana kanang gibangan ra o giputol. Ang tubag puro na di sakto. Kay wa gialaw sa simbahan ang ligation. Unsa sa laki vasectomy. Vasectomy man sa laki. Mo nang uban na sinayop di ko magpavasectomy kay aputlon man kuno mahadlok ko maputol. Kada ra magong tubo na moy putlon dili mo nang kinatawo. Mo nay kana siya dili gyud na siya apel sa supak na siya sa moral teaching sa atong simbahan. Usa na siya ka-immoral nga buhat. Pero unsaon pa man natong naputo naman
No, naoperahan naman ka. So paigo na ang hugot nga paghinulsol o pagkumpisal sa maong sala. Unsaon pamana nato? Naputo naman, di naman to mabalik. So gawat tingali og bangan ra to kay pwede pa operahag otro tangtangon tong bangan. So pwede na siya. Pero ang kuan yun na katong giputol na ang inyo lang buhaton hinulsula na kanang kinasing-kasing yun nga pagmahay ba nga kini supak man din sa kabuton sa Ginoo mao na nga aho ning gimahayan og taman na imo nang ikumpisal mapasaylo kas Ginoo. No, dili ra kay kumpisal ra magtangag og paghinulsol. Mao to itubag. Okay, daghang salamat. Time check 11:49. Kaya pa ba? So 11 minutes more. Mayong buntag, Brad. Kung minyo na Brad nya aya pa nakasal sa pare, sato pa na minyo nag-ipon na nya nakasal sa pare. Sala ba Brad nga kung ang bana dili mohatag og kwarta or sweldo sa iyang asawa, matawag ba na Brad og habitual sin kay naanad man siya way hatag-hatag? So, perteng salaa. Perteng salaa gyud ngano man kay ang mga bana, kitang mga bana, kita maoy provider sa pamilya. Mao na perten ang dakua og kanang dakong sa ang pagka-irresponsable. So bago pang gibasa ni Bro Leo to, Kolosas kapitulo ato tong balikon. Efeso tong imong gigamit bro. Are lang tas palahi na punta Kolosas lang atong gamiton. Unsa may giingon dire ha? Mga asawa sunda og tahura inyong bana kay mao kini ang angay yung buhaton ingon nga mga Kristohanon. So ang mga asawa di ay dili mangander og bana, mutahod og angay tahuron ang bana di daog-daogon ang bana di kay puspusag butay. No, mga asawang mangtas tunglo na sa pamilya. Ni ay sunod 3:19 mga bana higugmaa ang inyong asawa og ayaw sila daog-daoga. Unya kanang di ka mo palit og bugas. Kanang dili ka mo palit og konsumo, dili ba na pagdaog-daog? O kana diyang dili ka mo hatag og bugas, dili ba na buhat ba din na sa gugma? Dili man na buhat sa gugma, inhustisya man na. So kana siya nakasagyutag dako ni ana. Ang usa ka bana nga irresponsable nga wa magtagad sa iyang obligasyon sa iyang pamilya, silutan jud nagdako sa Ginoo kung di maghinulsol. Mato ning iklaro ha kay tagsar ba mo kadungog anis mga wali aning mga silot mga yan mga imperno wa ka mo kadungog ana pero kami dire nga kanunay may mo encounter og yawa amo so nang ipahibaw nga maka-imperno din ang mga butanga og dili lang kay maka-imperno doorway na sa yawa nga makasod siya sa pamilya maapektuhan ang mga anak maapektuhan ang emotional spiritual nga kanang part sa mga bata tungod ni anak dako kaayo na nga sala mao titubag. Okay, dugang pangutana Brad, ngano man ang tao nga bisan daghan na og na learning sa pagpanudlo sa simbahan nagpabilin man gihapon sa habitual sin sama sa pagubog-ubog, sugal, barkada og upan pang mga sala. Ang tubag yun ni ana una usa sa mga epekto sa original sin kining gitawag og concupiscence. Mga concupiscence bisag nasayod ta nga sa ning butanga pero naay part sa atong pagkatao nga musipa gyud nga ganahan ta mobuhat og sala. Karon kun ang mao nga kun dili ta mo obey atong isalikway kanunay ang Espiritu Santo nga naghatag og grasya o enlightenment kara adlaw sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Mao na nga ang atong ma-cultivate ang ato na noong concupiscence. Instead nga i-form nato ang right conscience. Mao na nga kana siya ngano mga naay nahibaw na pero nagpadayon gyapon pagbuhat ana pagkahubog-hubog tungod kay dili enough nga igo rata maminaw dili enough nga igo rata mokat-on buhaton nato ang atong nahibaw-an kay kana siya dili enough nga igo ra ka makahibaw pareha nakahibaw ka nga ni ay ointment manang para ni anang imong kagid epektibo ni nga kanang imong katol-katol sa panet mawagtang na tuo ka ani o dok tuo ko imo rang gisod og bulsa wa gi-apply
Mao na nga imong kagid ning abot sa imong liog. Nahimo nang kurikong tali na. So, nga na rapod, kung igo ran nahibaw nga mao ni pagtulunan sa Ginoo, pero wa buhata, patay ang maong pagtuo. Mao na nga ang resulta bupadayon gyapon sa pagbuhat sa sala. Mao toy tubag. Lalain pa, Hebreo 3:13, usa po sa mga epekto sa usa ka tawo bisag pahibaw-on na nimo nga mao nay pagtulunan sa simbahan, pero nganong dili sila makabiya sa sala kay naay yawa gapaluyo ana. Kay diha sa Hebreo 3:13 sa karaang hubad nga mayong balita, paninguhaan ninyo nga walay usa kaninyo nga malimbungan og maulipon sa sala og motig-a ang kasing-kasing. So ang pagkaulipon sa sala di ay makapatig-a sa kasing-kasing nga mao na bisag nahibaw ta musuko ta musupak ta sa kamatuoran kay naanad naman ta sa atong daotang binuhatan. Mao toy tubag.